Ano mensahe ang kailangan nyong malaman sa loob ng 2 linggo? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer? Sa loob ng 2 linggo. So, meron tayo ditong 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, and the Queen of Pentacles, 9 of Wands. So, bida natin ay businesswoman. Alin man sa mga to, i-describe ko. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, businesswoman, nanay, kasal, mayaman. Kung di mayaman, may trabaho. Ay, kung di mayaman, businesswoman. Kung walang business, di may trabaho. Kung walang trabaho, di may pension. Kung walang pension, may sumusuporta sa kanya financially. Wow. Baka mag-anak, papadala ng pera. Ang dating sa akin, ito yung relative. Nasa bahay kayo, pwedeng relative nyo to, sarili nyong relative, o relative ng partner. Unang senaryo ha, parang madamot dito. Mapapansin nyo, parang madamot. Yan na to. 9 of Wands. So, ang dating sa akin, kahit ganun, na madamot, papakisamahan nyo pa rin. Ganun ang dating. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, mag-iipon kayo ng pera, tatabi nyo sa bahay nyo. Ewan ko kung anong pag-iiponan nyo, pero ang dating kasi, in terms of crisis, gusto nyo may tabi kayo, may mahuhugot kayo. Hindi yung mangungutang pa kayo, tapos ang hirap mangutang. Ganun ang dating. Medyo mahirap magtabi ng pera, pero ganun ang magiging energy ng iba sa inyo. Kahit gaano pa kaliit yung halaga, iipunin nyo. Parang yun yung perspective nyo. Sa 2 linggo na to, ay magtabi ng pera at doon nyo nga ilalagay
sa bahay nyo. O may pag-iipunan kayo ng pera. Ewan ko kung bakit mag-iipon. Baka ipang papagamot ng relative, anak. Ewan ko, kadugo. Someone na malapit sa inyo, ipang papagamot o pet. O ipang re-regalo. Who knows? So, depende. Case to case basis. So, again, ano pang mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer sa loob ng 2 linggo na to? Ibang senaryo to ha, bawat ibang spread, ibang senaryo. Depende, sasabihin ko naman kung magkadikit eh. So, again, depende kung magkadikit o hindi. Sasabihin ko kung nagkadikit. So, meron tayong the moon. Ano to? Magician. Hanged man. Three of Cups. May to try i-manifest yung iba sa inyo. Matagal na nila tong pinag-iisipan, pinapantasize. Gusto nilang i-manifest yung someone na hindi na nila nakakausap. At good thing na nandito yung Three of Cups. So, ito yung celebration card. So, more like, ma-manifest nila yung someone na hindi na nila nakakausap dito sa Hangman. O divination to. Pwede rin namang divination to. Mangyayari yung gusto nilang mangyari. Sa pamamagitan ng divination. Tapos ito, success. Dahil celebration card nga to. Mission accomplished. So, ewan ko kung anong ima-manifest ng iba sa inyo. Depende. Kasi general reading naman to eh. Case-to-case basis. Ano pang mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer sa loob ng 2 linggo na ito? The Sun, 7 of Cups, 2 of Cups, the World, ito maganda. Celebration card din to, the World eh. Pwede rin siyang harmony. Success. Kasi itong 7 of Cups, pwede rin siyang manifestation ng dream. Ito naman, yung tinatry nyo i-manifest. Parang ganun lang din eh. Ito ay, pag pinag-combine mo, ito rin yun. 7 of Cups. Kasi manifestation to. Yung 7, manifestation. Ito, dream. Yung moon. Ito, cups. Ayan o. Usually dun sa Rider-Waite, fantasy. So, manifestation ng fantasy. At ang fantasy ay all about connection, reconnection, at wish granted. May the World tayo dito, So, depende. Baka may iba sa inyo na single na gustong i-manifest ang relationship. So, wish granted dito sa the world. So, sabihin naman natin reconnection. Kung yun ang gusto. So, someone na hindi na nakakausap, pwede rin. Success na dito. Pwede. Reconnection. Ngayon, kung nag-away at gustong maayos pa, pwede rin dito. So, maganda tong spread na to actually. Lalo na nga kung may kinalaman sa relationship, reconnection, o love life in general. Doon siya applicable. Fantasy tungkol doon sa love life.
Hmm. So, again, ito yung tinatry. Ito yung fantasy eh. Tinatry i-manifest yung fantasy at fantasy ay all about happiness, triumph, at yun ay mapagtagumpayan tong again, all about relationship, love life, at ito, wish granted, success, mission accomplished din, success, result, successful, yan, outcome. Ngayon, tingnan natin kung masasabi nito. Ito kasi ano eh, ibang deck. Indie card, o indie deck. Na oracle. Oh, ito, kakaiba. Mutant. Tingnan mo to. Tsura nito. Ito, the beast. Kaloka. Pero baliktad yung mutant. So, maganda ba yun? Bumaliktad yung mutant. So, ang dating sa akin, kasi ano to, transformation, yung upright. Hindi mo mape-predict. Kasi nga, change siya eh. Kailangan sa change. Ngayon, kasi kaya nga siya nag-mutate eh. So, may change na nangyayari. Ngayon, bumaliktad siya, natapos yung kanya pag-change o alam nyo na kung anong mangyayari. Parang, nape-predict nyo na yung susunod na step o susunod na maaaring mangyari. Doon sa kanina, unpredictable. Ito, predictable. Ito. Grabe rin yung ano, romancer. Yung thoughts. Ano siya, upright. Parang huhulaan yun na. Mahulaan yun na may something wrong na maaaring mangyari. Ang nape-predict nyo na. Ano yon? Parang nakukutuban nyo na may mangyayaring something wrong. Kasi ito ay pwedeng pessimism eh. Ay, tungkol saan ba yon? Ano ba itong parang may kutob kayo na may masamang mangyayari o parang bad omen? Ayun, nag-lightning na doon. Oh. The tower. Destruction natin. Oh. So, meron tayong King of Swords. Tapos, the Tower. At 9 of Gifts. O 9 of Pentacles. Parang kinukutuban yung iba sa inyo na hindi nyo makukuha yung ninanais nyong reward sa effort nyo. So, case to case basis, sabihin natin unang case, lalaki yung tatamaan ng reading na to. Single na lalaki, byudo. O, ayan. Dito. Kinukutuban siya na baka di siya ma-promote o hindi niya makuha yung OT niya o bayad sa pinagtrabahuhan niya.
Anything na may kinalaman sa pera ba? Sabihin nating loan. Natatakot siya na um, baka hindi magbayad ng utang yung umutang sa kanya sa 2 linggo na to. So, case-to-case basis, sabihin natin may iba sa inyo na nagpautang at ang araw ng bayaran ay papalo ng 2 weeks na to, sa loob ng 2 weeks na to, eh yun nga, natatakot yung lalaki na baka hindi magbayad. O natatakot siyang hindi siya makapagbayad ng mga babayarin on time. Pwedeng ganun. Pwede rin ganun. Pangalawa, kung babae naman yung nanonood, ito yung ex-husband, ex-boyfriend nila, may naisip ko kanina, ano ba yun? Nakalimutan ko to. Parang kinukutuban sila tungkol sa sense of commitment. Eh, kaya ng ex na to eh, ba't may commitment pa? Natatakot sila na baka manakaw sa kanila yung ex nila. Sabihin natin pine-pursue ng iba sa inyo. Yung ex nilang lalaki. Natatakot sila na baka magmahal na siya ng iba o may umagaw sa kanya. Natatakot kayo na baka hindi na siya, natatakot yung iba sa inyo na babae, na interesado pa sa ex. Natatakot sila na baka hindi na sila magkabalikan ng ex, gano'n. Kasi may pessimism nga tayo dito, puro worries. Ano to, negative thoughts. Ito naman, nape-predict na nila, parang gano'n. Kinukutuban sila. Lalo na kung may umaaligid dun sa ex. So, case-to-case basis. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kuha pa tayo ng ibang detalye dito. So, ngayon, may clock tayo. Oh, twisted. Twisted. Anyawa. Weird naman ito. So, paano pag ganito? Nagbuhol-buhol na dito. Ito naman, orasan. So, syempre, may kinalaman siya sa time. O pag-pay attention. Pay attention. Tungkol dito sa nagbuhol. Nagmukha na itong karmic connection. To. Pay attention sa karmic connection. Pay attention kung saan nyo ibibigay yung energy nyo. Kasi baka mabuhol nga kayo dun sa problema. So, yung problema ng someone, baka
Ano bang tawag doon? Baka masabit na rin kayo sa problema ng ibang tao. So, ingatan nyo yung energy nyo kung kanino nyo ibibigay. O else, parang madadamay kayo sa problema ng ibang tao, ganun. Lalo na kung may kinalaman to sa friendship o anyone na ka-connection o malapit sa inyo in general. So, yun lang. Pay attention sa makakasalumuha nyo. Kasi baka madamay nga kayo sa problema ng ibang tao. Yun na lang. In short. Ano na maisip? Ngayon, punta tayo dito. Ano pa masasabi nito? Last deck na to. Fertility. Pero to, pay attention din sa karmic connection. O twin flames. Magkaiba eh. Kasi ano eh, ang dating pag di nyo nga naiwasan, mabubuhol na rin kayo sa sitwasyon. Mukha siyang twin flame connection o karmic, alin man sa dalawa, na medyo toxic. Kaya may time tayo dito na may kinalaman sa pag-pay attention o para siyang pressure. Napapressure kasi hindi mo mababalik yung orasan, di ba? Sa dati o sa past. Continuous yung pagganan niya, galaw. Anyways, ano to? Fertility wisdom. May new beginning about wisdom na maaaring mangyari. O baka naman mag-gain kay yung iba sa inyo ng wisdom tungkol sa fertility, as in fertility. Kung gusto pong mabuntis, baka mag-aaral yung iba sa inyo. O by chance may sumulpot na knowledge tungkol sa fertility. May ganong case, di ba, habang nag-scroll tayo ng feed, home feed natin sa social media, bigla lang lalabas yung mga kung ano-anong video. Tingin ko tungkol yun sa fertility. Baka may lumabas na ganon, na video habang nag-scroll kayo. At yun nga, maliliwanagan yung iba sa inyo tungkol sa fertility, kung paano nabuo ang baby, o kung paano gamitin ang contraceptives. That thing, all about fertility. Doon kayo magkakaroon ng wisdom. Ito, communication. Wow, ito maganda in a way na kung sino man sa inyo yung may problem sa communication in general. Depende kung sino yung nakaaway nyo o nang-ghost sa inyo o hindi na kumakausap sa inyo. May chance ng abundance in a way na pwede pang maayos yung misunderstanding o magbalik pa yung someone na hindi nyo na nakakausap kung gusto nyo pa. So, case-to-case basis. Ito ang uli. Attraction. Oh, stimulation. Well, ibang case, baka ma-attract yung iba sa inyo, magkaroon ng crush. O regardless kung babae o lalaki, o kung single o in a relationship, may chance na ma-attract
kayo sa ibang tao o may ma-attract sa inyong ibang tao, case-to-case basis. Kasi may stimulation tayo, attraction. O pwede rin namang, ano bang attraction to? Love. Depende kung anong gusto nyong i-attract. So, sabihin natin gusto nyong i-attract ang love life o prosperity. Posible yon through stimulation. Paano yung stimulation na yan? Di gagamit ka ng mga kung ano-anong tool like witchcraft o pagdarasal. Depende kung anong available. Kung anong availability ng something sa inyo. So, sa madaling salita, posible itong attraction ng something sa pamamagitan ng stimulation. May kailangan kang gawin na para mangyari yon. So, again, sa pamamagitan ng pagdarasal o witchcraft na tools. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.